Sa totoo po, parang naano ko na rin kayo. Ganon. Sabi ko, sisil ko din kaya to sa inyo nga po, kay Taytay Patsy para nakapang kaya ako ng ano. Kung tutuusin, parang nahiya po talaga ako na. Kaya ako po yung papaya kasi hindi ko na po alam talaga. Hindi ko na po talaga alam po. Kailan na yan ang asawa ko magagawa. Nakakalungkot din po. Pero hindi ko pa rin po pagsasawaan ng pagtatanim. Paano pa, hindi ko na kaya din yung, paano pa akong iigib. Marami din akong umaga. Ako na yung nangangasiwa papunta doon sa kumakanta po ako ng kung it's crying time again, na malayan ko po na mapalay nang iyak kasi naisip ko na ganito na magkaroon na rin ako ng edad na akala ko. Tawid yan. Tatawid. Kalahati lang ko. Yun mga kalingap, mga kababayan, ay nasa kalahatian pa lang daw tayo. Yan. Time check is 10:10 AM Pinas time. Diba? So sige lang, diretso lang tayo. Kuya, pakay buko. Ayan, kumakain sila mga kalingap, mga kababayan ng buko. Buko pa yan? Ay, magulang na yata. Pakain buko, kuya. Ayan.
Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, ano, ayun, kung nakita nyo naman yung ating tinahak. Oo, kung ano yung tinahak natin. Mahigit 1 hour yung nilakad namin ng isang kasama ko para maigad tayo sa lugar na to. Mga kalingap, mga kababayan, tara, alamin natin kung ano ang sitwasyon ng inilapit sa atin sa lugar na to. Let's go. Yun mga kalingap, mga kababayan, nandito na tayo. Ito daw yung bahay. No? Yan. Yan, yung bahay nila. Ito. Nasa ano sila, no? Bukirin. Ayan, no? May mga alagang manok. Daw po. Kayo, Nay. kakatiin ko po yung asawa ko kasi tatlong araw na po yan ng sakit. Asan asawa mo? Ayun po, ayan o. Ha? Gising na kasi tatapalan ko ng ano mo, yung masakit mo. Anong sakit ni Kuya Nay? Ano po, yung biglang sumakit yung dito niya sa may batok. Tapos, pagbasa, medyo nabibisi rin ako sa kasi ako nga lang yung napunta doon sa bundok. Delta, 3 araw na yan. Tinignan ko kanina, parang may bukol dito ng maliit dito, oh. Ilan kayong magkakasama dito, nanay, sa bahay na to? Ano po, kaming dalawa na lang. Kayong dalawa na lang. Opo. Anong sakit ni Kuya? Dito po, yung masakit ang dito niya, yung sa batok. Kaya bumili ako ng kating ko, sabi ko, para matapalan ko ng kasi mahirap din pag hindi siya nakakakilo. So, walang naigib eh. Ano yung ginagawa mo dyan, nanay? Nagpapakulo ng tubig. Pakulo ko ng tubig. Pagkakatingin ko. Dito na rin kayo nagsasaing, nanay? Po, di pa kasi yan. Hindi pa naman yan. Nag-almusal pag-alas ko kanina. O sige, nanay, para Kayo po, makapagkwentuhan magkakape tayo. kayo. Sige lang po, nanay. Okay lang po ako. Okay lang. Papatapayin ko muna. Pagkapin mo muna si tatay. At makapagkwentuhan tayo. Ilan taon na po kayo, nay? Ano po, 64 na. 64. Opo. Si tatay, 71 po. 71 si tatay. Opo. Okay. Ang anak ninyo, kamo sa una is 6. Ano yun? Yung isa lang ang nadidito malapit sa inyo. Opo, nandiyan sa Tipon-Tipo. Malayo pa rin. Matanong ko lang, nanay, bakit nagustuhan ninyong manirahan sa ganitong lugar? Kasi po, yung wala naman kasi kaming ibang pinagkakakitaan, yung nagtatanim, tapos yung minsan nag-aalaga ng mga, dati may alaga po akong baboy, ngayon, naibenta ko na rin, kaya tsaka, yung anak ko, mas gusto niya dito rin yung, yung isang nagtatrabaho sa Manila, para dito po kasi, pagka mag-alpas ka ng ganyang mga manok, pwede rin, kasi, minsan, pwede rin na bibinta rin namin yan pag walang-wala. Kaya yan ang ginasto na lang namin dito. Ay, nandito rin naman kinukuha yung kahoy, yung medyo malayo nga lang po kami sa tubig. Saka talagang pagtatanim po yung namin, kaya lang ngayon, medyo minalas-malas dahil ang dami po sana namin tinanim dyan na yung kadyos. Ayan lang po, malapit lang. Natuyo po siya nung umulan na yung kaya yun sana inaasahan namin na isa pang pagkakakitaan man lang. Yung sa nanay, matanong ko lang yung sa pang-araw-araw ninyo dito, kumusta naman? Ayun nga po, nagtitiyaga ng kung na lang yung mapagkitaan na makuhang maibinta man lang. Katulad kanila, nakabinta rin ako ng 250. Nakabili rin ako ng ng
pang-ulam. Ayun, kasi bumili pa ako ng kating ko kasi gagamutin ko yung masakit niya dito. Ayun, wala po talagang magagawa kasi yung mga anak ko naman po, wala naman akong masyadong maasahan kasi wala naman po akong anak na nakapagtapos. Ganyan. Hindi, at saka may mga asawa na rin po, siyempre, yung ano nila, doon na rin sa kanilang mga anak. Ay mga naghihirap din. Kaya, ayun, hindi na lang tumitigil ng, minsan, pinagtitiyagaan talaga yung pagtanim. Talagang wala naman po talaga kami ibang pinag-ano. Binabudget na lang po yung ano, makabenta ka na, makabili ng kalahating sarap ng bigas. Ano yan, nanay? Araw-araw kayong bumababa doon para magdala ng pambenta ng mga kung ano-ano? Hindi naman po, kasi katulad niyan, kahapon, kalahating araw akong nanguhan ng bininta ko kanina. Gusto man mag-aral nung anak kong panganay, ay wala po, hindi ko na talaga siya na, minsan umiyak siya na, nay, sira na yung bag ko. Kaya naalala ko po talaga kasi sabi nung pag po dati, pag-aralin ko daw yung panganay kong anak kasi yun ang makakatulong sa akin. Pero po talaga kahit anong gawin na, tumutulong na po ako sa kanya, yung sa pagtatanim, mag-aaral po yung mga anak ko. Lahat-lahat na ginagawa ko, gagawa ng mga kakanin, nagbubulay-gulay pa ako para itinda-tinda rin ng anak ko. Minsan may naipon din naman ako ng kaunti, pero nakukuha rin namin siyempre pag walang trabaho, katulad po niya. Ngayon, hindi naman nakakapagtrabaho. Siguro kung nakapagpatapos ako ng anak, katulad ngayon na hindi na kami nakakapagtrabaho, siguro meron makakapagsuporta sa amin. Ay may anak naman po akong isa, yung pinakapanganay na walang yun nga po ang may-ari niya na mga inaalagaan kong manok kasi andoon po yan dati, sabi niya Yung mga manok na yan na nandiyan, alaga nyo? Opo, doon yan sa anak kong nakatira sa binisitahan, ay nakapunta po siya ng Maynila, parang iniwan niya dito, iniwan po niya dito sa amin. Pinambibenta, ano yan, pambenta niya or? Sabi niya, kung wala ka muna, pwede nyo yan ibenta. Saka mayroon po din siyang mga inahin, hindi lang ako nakahuli. Ayun, minsan pag wala at minsan naawa na rin ako sa kanya pag wala akong bibiling isda. Minsan po, kagabi nakakahuli ako. Ayun, minsan nakakapag-ulam din kami ng... Ngayon, nanay, matanong ko sa inyo. Kasi nandito kami, ang Team Kalingap, sa kagaya ko sa ngayon, nag-uumpisa pa lang ako. Wala naman akong, kumbaga, wala pa akong gaanong kinikita sa aking YouTube channel. Pero ganun pa man, sa mga kasamahan ko, sa mga Kalingap partners, nandiyan, lalo-lalo na si Kuya Bal Santos Matubang, ano yung inaasahan mo at ano yung pwede mong asahan sa amin o sa akin na nandito, natagpuan ko kayo? Ako po, kahit na hindi pa naman po, wala pa naman nagagawa, pero parang sa nakikita ko po na katulad nyo na sa mga kalingap na mayroon ding mga natutulungan, sana ang po, isa man lang ako doon sa matulungan ng mga kalingap kasi talaga po kami mahirap po talaga kami. Katulad nga po nitong bahay namin, ito po talaga yung inaano ko, sabi ko, paano na kaya tayo pag ganito na yung katulad po noon, yung tinutulugan namin, talagang nagigiba-giba na po yung kasi sira na po talaga yung dyan sa na yan. Doon po sa loob. Minsan na lang ako, kahit umagyat po kayo, tingnan nyo kung talaga po ang sitwasyon niyan. Kasi po nagkabatag na putol-putol na po yung yan. Minsan talagang... Tay, Po. ilan taon na kayo, tatay? Ngayon na Oktobring darating, mag-22 na ako. Pa 72 na po kayo. Opo. Ano po yung nararamdaman ninyo, tatay? Naramdaman ko,
ito, mula dito, Sa batok. Hanggang dito, para kumilos kung ganyan, para may nasa ganting sa ilalim na, parang ako'y Hindi po ba kayo nakapagpa-check up, tatay? hindi pa. Tapos, dito ito nagumpisa, sa kanan. Tapos, nagkaliwa na, dito na masakit. Sa kaliwa. Hindi naman po kayo high blood? Hindi ko nga alam. Nagpa-check up ako nung matagal na. Sabi, katamtaman lang. Ano, ngayon, wala man akong naman na iba. Ganito lang, nabigla lang ito kung napano ito. Pag gising ko sa maga, nandito na. Hindi na ako nakapagbangon na ganyan. Magkusa, pinagaganon ko para makabangon ako. Kailan pa nangyari yan, tatay? Pag 3 araw na ito, pero sa dati-rati, tatay, wala ka namang nararamdaman po? wala man. Ito lang. Pag napasala ang ano ko. Pag namali yung galaw mo? Namali. Para bang Isang po yan yung sumisigaw ng Masakit. malakas. Minsan ako ulo paano ito? Umaga. bumili po ako ng kating ko na natatapalan ko yan ang kukuha ko doon sa Kanina, kaya ako nagiga dyan. Iniwanan ako niya kanina. Diyan ako sa naduyan. Ay ngayon, umiga ako dyan at nilalamig ako naman. Nilalamig ako. Giniginaw kayo? Giniginaw ako. Kaya, yun. Nakaiga ako dyan. So, tatay, ano yung dati mong trabaho, tatay? Ang dati kong trabaho noon, nakipagkuprahan ako kung mayroong nagpakupra. Ngayon, matanda na ako. Ganito ng pamumuhay namin, di na ako nagkapaghanap. Yun. Aray ko! Di na ako nagkapagakyat sa nyog. Sa kaingin, andyan, nagabunot-bunot man akong utay-utay. Paano yan, tatay, yung pang-araw-araw ninyo po? Sana naman kayo Ang pang-araw-araw namin, ito, asawa ko, nagtatanim kami sitaw. Tapos, yung tabyos. Tapos, pag siya, tuwing pagtatlong araw, doon nagtitinda ng gulayin. Mga gulayin. Mga ano-anong gulay yan, tatay, na mga nandiyo dyan? Yung sabing ito po yung sitaw, yung puro pagulong. yung kadyos Pagkita po. mo nga nin. Ito yung Buti laging meron yan, nanay. Hindi po, isang taon naman ito po halos. Kaso yung sitaw, minsan nakatulungan. Tulad po nito, may dala ako nito kanina ng itong balot. O, tigta 35 po yung isa ito. Ay, kada balot na ito, 35. 35. Opo, yung ito, 25 ko Ito, bininta yung kanina. ganyan karaming tali, 25. 25 pesos. Opo. Ba? May dala ako 2 tali lang nito kanina. Tapos, ito nito, nakabili rin ako ng panghalo namin na dili. Sa iyo, tatay, ano yung para sa iyo, ano yung pinaka-importante dito sa inyo? Ito na ang importante sa amin. Ganito na ang bahay ko. Hindi ko na maanuan Malayo dito, pa po maayos. pati namin sa ano. Dahil ako, mahina na ako magpasan. Ngayon, ang nag-aanap buhay, ito na lang bilang asawa ko. At malakas-lakas man. Ay kung nagbibinta siya, nakabili ng kalating supang bigas. Ay, mabibili ng dilis na isang balot. Ngayon, bigo tayo-tayo namin na panglaok diyan sa gulay. Ako nga, iba na palang matanda na. Sabi ko, kumuha ka man lang ng yung sariwang sariwang isda, makaigop man lang ng sabaw. Kumbaga naghahanap ng kahit paano yung may sabaw, sariwang isda. Oo. Parang ako lumakas-lakas mang ang katawan ko, ang pag-ingay ko. Buti nakabili kang bigas, nanay, kanina.
Di nga po ako nakabili kasi ano, yung konti naman yung dala ko, 7 niyan. Tapos ano, binili ko ng kating ko, bumili akong asin. Tapos yun nga, yung nakakita ako ng dilis dyan sa yung nagtitindang medyo mura-mura, 65 daw yung isang ano. Ay hindi man ako nakabili talaga kanina, wala man akong dala na ano. Wala na akong magagawa. So wala talaga kayo tatay kasama na dito ni nanay. Wala. Tangi kayong dalawa na lang talaga. Hindi na kami umaasa ng mga bata na matulungan pa kami dahil mayroon na silang mga asawa. Ay maya naman kami naman. Hindi naman kami nag-aasa sa kanila. Kaya nagsisikap man kami kahit may na kakaunti ipaglalako dyan sa makabili man lang ng kalating suka, bigas. Kaya ito ang nangyari, bulok na ito ba? Sabi ko, ano na ito? Wala man, paano na ito mabago na? Ako, may na. Hindi na ako makapagkaka ng mga bibigat. Yung pangbili natin pako, wala. Saan tayo kukuha? Ang ano lang kasi dito nanay, sobrang layo. Malayo nga po. Malayo yung area nyo. Kasi yun nga, yung nilakad namin is inurasan ko almost 1 hour yung nilakad namin papunta dito sa lugar ninyo. Malayo nga po, pero talaga po ang nangyari kasi sa amin, mas ginusto na namin dito sa bundok kasi dito po, parang tahimik ang, para sa amin, tahimik ang buhay namin. Sa totoo po, yung parang naano ko na rin kayo, gano'n, sabi ko, sisil ko din kaya to kay sa inyo nga po, kay Taytay Patsy, para kaya ako ng ano. Pero po, tinanggal ko rin yun kasi po, kung tutuusin, parang nahiya po talaga ako na. Kaya ako po yung papaya kasi hindi ko na po alam talaga. Yung bahay namin, hindi ko na po talaga alam kung kailan na yan ang asawa ko magagawa. Ako naman po, minsan, ang tuhod ko po, yung laging, yung minsan namamaga na po kasi din itong tuhod ko. Pero nagpipilit po talaga akong ano kasi, siyempre hindi naman siya magkapaghanap buhay. Kaya ako po, may mga reels nga po akong pasan-pasan ko po yung bareta namin at saka yung asarol kasi po may kamuti ako doon na itinanim na hindi naman po talaga masyadong naglaman kaya wala ako masyadong ibibinta ngayon. Kaya parang nakakalungkot din po pero di ko pa rin po pagsasawaan ng pagtatanim kasi yung po ang ikinabubuhay talaga namin mula pa po nung maliliit pa yung mga bata. Gano'n na po talaga yung ginagawa ko. Kasi ako, lumaki po ako ng walang magulang. Ano po, yung talagang kinagisnan ko na po yung pagtatanim po. Kaya hindi ko po nakakalimutan nung pinapalaki po kami nung tiyuhi namin. Tapos nung tiyahe namin. Kasama-sama na po nila ako sa pagtatanim hanggang sa lumaki na po ako na. Parang nakahiligan ko po talaga yung pagtatanim dahil natutuwa rin po ako pag ako nakakabinta kasi siyempre mayroon na naman akong kahit pa paano parang pang ano sa yung ano po yung wala namin na lalong di rin naman po talaga ako tumitigil kahit nung nabuhay na po kami ng ganito na yung buhay namin. Nasanay na din po kami sa kahirapan. May kuryente kayo dito nanay? May wala kuryente? po. Ano lang, yung mga headlight lang. At mayroon din po kami sa totoo. Nabigyan din kami ng isang solar nung kapitan po namin dyan. Ayun, parang pinaghalilinanan namin kung sino yung gustong makakamit ng medyo maliwanag. Ilan kayong magkakapit-bahay? Ano po kami? 4. So 4 kayong magkakapit-bahay dito. Yung solar na sinasabi ninyo isa lang. Kumbaga, po. kung sino yung gustong gumamit. Opo, yung alimbawa, nangangailangan ng mayroon silang gagawin dyan na ano,
Ayun, inihiram yung ano namin. Naglalagay kami ng gas dyan sa, sa bote. Yung sinasabing gasira. Opo. Ah. So magmula ba nang kayo tumira dito, hindi kayo nagkaroon ng kuryente dito? Wala po talaga dito kami ng kuryente. Yung pinagtataniman nyo nanay ng mga sinasabi nyo yung mga gulay or kung ano-ano na pananim, sarili nyo. Sarili nyong lupa. Hindi po. Ano to? Ano lang kayo, yung anong tawag nun? Yung tenant lang. Tenant lang kayo. Opo. Caretaker kayo dito sa lupa. Talagyan ko ng pating ko para ano naman yan. Gagabi ka pa sigaw ng sigaw yan. Hindi tuloy ako nakatulog ng. Kanting ko yan ay. Pating ko. Kaya po ako kahapon kahit na tanghali na, sabi nga niya mag-aalauna na raw, wala pa ako. Bago ko pa po mapitas yung kadyos, maliliit lang naman ang bunga noon. Kasi nga sabi ko, para bukas maaga kung may bibintayin para mayroon man lang panggam, dyan. Panggamit-gamit. Medyo, ano-anuan mo rin yung sarili mo. Kasi, katulad niya na, paano pa, hindi ko na kaya din yung, paano pa ako iigib. Marami din akong, umaga, ako na yung nangangasiwa papunta doon sa, Pinaigib namin 2 galon. Inumin yan, tatay. Opo, dito sa lulo. Sa guro. Sa pinakaano, may tawag yan? Hindi ako makaigib ng 3 araw. Alo. Masakit ko itong balikat ko sa ito. Pero naman, kung wala akong sakit, mga 3 galon, Kaya pa. kaya. Nanay, tatay, meron tayong bigas dito, no? Pagpasensyahan nyo na tong dala ko na bigas sa inyo, no? Yan ay galing kay Ma'am Lisa. Marami pong salamat kasi inyo, kasi ito, matagal-tagal na rin namin ito. Titipid-titiran lang namin na kung kailan makakuha uli ako ng maibibinta. Maraming salamat po. Kasi meron na naman kami makakain na hindi ko na rin ito uhingiin sa mga anak ko dahil isa rin naman po silang wala. Sige, nanay. Yan po ngayon talagang sa kalagayan po namin minsan. Ako po nandun sa bundok, umiiyak din po ako kahit na hanapin niyo po yung reels kung kumakanta po ako ng Uit Crying Time Again. Namalayan ko po na ako pala'y iyak ng iyak kasi naisip ko na ganito na nagkaroon na rin ako ng edad na akala ko lumaki na yung mga anak ko. Hindi na kami. Ano yun, nanay? Yun nga, talagang gano'n. sa kahirapan, ganyan. Kaya, ayan, nanay, ay galing kay Ma'am Lisa 67 Vlog ng Canada. Nung December pa yan sa akin pinadala. At ako ay napauwi ng Maynila, no? Pero ngayon, tuloy-tuloy yung paghahanap ko ng mga kagaya ninyo. Pero wag po kayo mag-alala, nanay. Kung may time po ako at may mahaba-haba yung oras ko at mayroon akong kunting regalo ulit sa inyo, babalikan ko kayo po, no? At yung inyong kahilingan po, ako naman po ay hindi nangangako sa inyo. Sa lahat naman po ng naibablog ko, no, na may mga kahilingan na hindi ko naman kaya, dasal po tayo. Kasi ulitin ko, ako po ay hindi nangangako na maibibigay po ng Team Kalinga po yan, ano. Pero ganun pa man, nanay, ako sa kagaya ko na small charity vlogger ng Team Kalingap ay gumagawa ng paraan. Huwag kayong mag-alala, ulitin ko, pag mayroon ako, nanay, babalikan ko kayo at madalan ko kayo ulit ng kahit sa bigas lang po muna, no? Okay, nanay. Ano nga pala pangalan ninyo, nanay? Nida po. Nida. Ayan, nanay Nida. Si tatay? Jose. Tatay Jose. Ayan, tatay Jose at nanay Nida. Kung mayroon akong kunting pang sa inyo, babalikan ko po kayo, no? Pero hintay-hintay lang po, no? Ayun, maraming salamat po, nanay Nida at tatay Jose sa pagbahagi ng kwento ng inyong pamumuhay.
So yun mga kalingap, mga kababayan, na pauwi na tayo, no? At nakuha na natin ang kwento. Itong sila Nanay Nida at Tatay Jose. Ayun, nagpapasalamat tayo. Unang-una, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab. At maraming salamat po, Ma'am Lisa 67 Vlog. At maraming salamat din po, Ma'am Lani Wonder Woman, Chunila Reyes, Tita Eman Pam Channel, Mil Lapitan Hong Kong. At shout out sa team Mama Sinya Vlogs. At shout out din Team Rico. At shout out din Team Solid. Maraming salamat po sa inyo mga kalingap, mga kababayan. Huwag po natin laging kakalimutan mag-share, mag-like at mag-comment sa mga bidyong ganito. Sa lahat ng ating mga OFW, ingat po tayo palagi. Maraming salamat and God bless us all. Bye-bye!